US Secretary of State Hillary Clinton na nagulat at natawa nang makitang isang topless torchbearer sa Hawaii patok sa internet. At Robert Pattinson, Kristen Stewart at Taylor Lautner pinagkaguluhan sa London premiere ng The Twilight Saga, Breaking Dawn Part 1. Bon Pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Dating Pangulong Gloria Arroyo muling susubukang bumiyahe papuntang Singapore ngayong araw. Pero hihintayin daw muna ng kanyang kampo ang resulta ng special unbank session ng Korte Suprema kaugnay sa kanyang planong pagpapagamot sa ibang bansa. May live report si Maria Bulaklak Ocente. Maria? Yes, Rhea, tatlong gabi na nga nakakonfine dito sa St. Luke's Medical City, dito sa Bonifacio Global City, dito sa Taguig. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo matapos yung kanyang naunsyaming pagpunta sana ng Singapore nitong Martes. Pero ayon sa kampo ng dating Pangulo ay bumubuti na rin naman daw yung kanyang kaligayan. Bandang alas 2:30 ng madaling araw kanina nang namataan namin ang legal spokesman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si Attorney Raul Lambino na lumalabas ng ospital. Hindi na nagpo-on-cam interview sa Attorney Lambino pero ayon sa kanya, gumaganda na ang kondisyon ng dating Pangulo. Ayon naman sa isa pang tagapagsalita ni Congresswoman Arroyo na si Len Bautista Horn, inalisan na ng swero ang dating Pangulo na ikinabit sa kanya matapos makaranas ng pagkahilo at panghihina dahil sa taas pa bang blood pressure. At sakaling magtuloy-tuloy ang pagbuti ng lagay ng dating Pangulo, susubukan daw muli ng kampo nitong umalis na bansa ngayong araw para sa bagong appointment sa Mount Elizabeth Hospital and Medical Center sa Singapore bukas. If the doctors clear her, it's still a very possible option. I strongly believe that she has the right to travel. So on that note, I don't think even President Aquino can prevent her from doing so unless it is under the 3 conditions under the Constitution. Pag may nangyaring masama sa amo ko, kasalanan nila. Ngayong araw ang special en banc session ng Korte Suprema kung saan tatalakayin ang mga inihaing petisyon para at kontra sa paglabas sa bansa ng dating Pangulo. Ihintayin daw ng kampo ng mga Arroyo ang resulta ng special en banc session ng Korte bago tangkaing muling lumabas ng bansa. Rhea, sa ngayon mag-aantabay tayo kung magbibigay ng medical bulletin itong St. Luke's Medical Center para sa latest update ng kalusugan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Rhea? Maraming salamat, Maria Bulaklak Ocente. Nagulat live mula sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. Kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo, hiniling sa Korte Suprema na pigilin ang pangaharang ng Department of Justice at Bureau of Immigration sa kanyang pagbiyahe sa ibang bansa. Hindi naman natitinag si Justice Secretary Laila De Lima sa banta ng mga reklamong ihahain laban sa kanya. Narito ang report ni Jam Sisante. Hindi umubra ang iniharap nilang kopya ng temporary restraining order na inisyu ng Korte Suprema kaugnay sa DOJ watchlist order nitong Martes ng gabi. Kaya naman ang mag-asawang Arroyo, hindi natuloy ang pag-alis sa bansa. Bumalik sa Korte Suprema ang kanilang kampo at naghain ng 12 pahinang urgent motion para hingin sa kataas-taasang hukuman na pigilan ng paghaharang ng DOJ at Immigration sa pag-alis sa Pilipinas ni Congresswoman Gloria Arroyo para makapagpagamot. Isa umano ang urgent motion ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa mga tatalakayin ng Korte Suprema sa kanilang special en banc session. Tatalakayin din sa Supreme Court special en banc session ang motion for reconsideration ng DOJ na humihinging alisin ng TRO. Kung matatandaan ang pagkakataong madinig ang motion na ito ang idinahilan ng DOJ kung bakit hindi pa raw dapat ituring na penal ang TRO. Sinubukan namin na maghain ng motion for reconsideration in the hope na magbago ang isip ng majority ng Supreme Court. Ano ho ba doon ang masama? Pero hindi raw ito katwiran ayon sa abogado ng mga Arroyo dahil immediately executory na ang TRO. Kaya pinag-aaralan na nila ang paghahain ng reklamong contempt of court laban sa DOJ. Gayon din ang civil case for damages at maging disbarment laban kay De Lima. Ito po ay isang harapang kalapastanganan sa pag-uutos ng ating katastasang hukuman. It's not an act of defiance because sa pangkalahatang tingin sa kaso, malakas ang pinaninindigan namin
both on the issue of the TRO and also on the issue of the constitutionality of the WLO. At hanggat ito ang posisyon ng DOJ, handa rin daw harapin ng Immigration Bureau ang banta ng reklamong contempt. Klaro ang instruction sa akin ni Secretary de Lima na hindi siya palalabasin sa airport. There is a watch list order. I follow the instruction, bahala na yung pamahalaan, yung mga abogado ng pamahalaan na didepend yung mga nakakasuhan na mga immigration officer. Para sa unang balita, Jam Cesante reporting. At kaugnay po ng balitang yan, makakusap natin si Atty. Raul Lambino, legal spokesman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Atty. Lambino, good morning po. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Okay, ano tong pinakahuling pasabog ninyo kaugnay nitong electoral sabotage, attorney? Alam mo, Igan, ako rin ay kaninang pagdating ko sa bahay, galing nga ako sa ospital na mag-alas 3 na ng madaling araw. Oo. Kung tinignan po yung aking email at meron nga po akong natanggap galing sa isang kaibigan nating abogado na nagtatrabaho po sa kagawaran ng hustisya at ito binigyan po niya ako nitong kopya ng sinumpang salaysay o affidavit ni Governor Ampatuan Dato Andal Salib Ampatuan Sr. Petsa pong October 19, 2011 at kahapon po ay ito ay kanilang ifinail sa Department of Justice sa pamamagitan po ng Fortune Narvasa and Salazar Law Office. Ito ay ng Department of Justice. Anong pinakamahalagang sinasadong testimonya ni Ampatuan Sr.? Sinasabi pong nagsisinungaling, sinaunas at saka silintang didon at sinabi po rito, walang katotohanan ang nabanggit na pag-uutos at hindi ako pinagsabihan ni GMA na baguhin ang resulta ng halalan sa dahilang sigurado ang Pangulong GMA sa katapatan at pagpapanalo ko at ng mga kasama ko na pawang walang kalaban na tumatakbo ng mga panahong yon. Gaano mahalaga po itong sinumpaang salaysay na ito ni Ampatuan Sr.? Kung maalala mo, Igan, nung kami nagkaharap ni Chairman Brillantes diyan sa unang hirit, binanggit nga natin ito at sinabi niya na kung itong sinasabi ni Unas ay pabubulaanan ito ni Ampatuan Sr. ay sinungaling si Unas. So ito maliwanag ito, Igan, na si Governor Andal Ampatuan Sr. ay pinabubulaanan niya lahat yung mga sinasabi ni Unas tungkol dito sa pinag-utos daw ni dating Pangulong Arroyo kay Governor Ampatuan at ito ang kanilang pinagbabasihan lamang itong testimonya ni Unas. Maliwanag po na wala pong ipinag-utos ang dating Pangulo kay Governor Ampatuan Sr. Okay, siyempre iwan na natin sa appreciation ng Joint Committee panel yan, attorney, no? At kamusta na ang lagay ng dating Pangulo? Kanina po ay medyo nakapagpahinga na rin po siya at nakatulog, nakaindip siguro siya na mabuti at medyo maganda-ganda naman po yung kanyang aura nung ako'y umalis sa hospital. At nabanggit din po sa akin na meron nang naka-schedule na pag-alis po ngayong hapon pag mag-decision po ang Korte Suprema doon po sa itatagawang en banc session ngayon na yung kanilang TRO ay kanila po papatupad at huwag nang pipigilan ng pamahalaan yung pagtupad sa karapatan ni Ginang Arroyo na makapagbiyahe at makapagpagamot po sa Singapore. Ngayong araw ba magtatangga uling umalis papuntang Singapore ang Pangulo Arroyo? Kung makakapagpalabas po ng desisyon ng Korte Suprema, doon po sa aming inihain na motion for the issuance of a cease and desist order, ay para naman po siya ipasakayin ng opisyalis po ng gobyerno kasi kahit pupunta po si Ginang Arroyo doon sa airport ay hindi naman po siya papapasukin doon o kaya hindi siya palalampasin ng immigration, paano po siya makakasakay sa aeroplano kung wala pong kautusan ang Korte Suprema na huwag nang pipigilan ng Department of Justice at ng Immigration at ng gobyerno yung pag-alis po ni Ginang Arroyo para po siya makapagpagamot sa Singapore. Okay. Maraming salamat po, Atty. Lambino. Maraming salamat, Igan, at mabuhay po ang ating mga kababayan. Atty. Raul Lambino, legal spokesman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Samantala, nakakuha po ang GMA News ng kopya ng medical records ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na inihain ang kanyang kampo sa Korte Suprema. Pinatingin ito ng GMA News sa ilang espesyalista mula sa Philippine Medical